Si Kazuya ay itinapon ng kanyang kasintahan pagkatapos lamang ng isang buwang pakikipag-date. Noong gabing iyon, nalaman niyang na-block din siya nito sa social media at dahil nadidismaya siya ay nakita niya ang app na Rent a Girlfriend at nagpas siyang subukan ito. Kinabukasan, nakilala niya si Chizuru, ang kanyang inuupahang kasintahan at nagulat na siya ay talagang maganda. Pumunta sila sa kanyang iminungkahing petsa, pagbisita sa aquarium at siya ay nabighani sa mga isda. At the end of their date, hinawakan niya ang kamay niya, which makes him feel special. Noong gabing iyon, nagbasa siya ng mga review mula sa ibang tao at nalaman na ginagawa iyon ni Chizuru sa lahat at nagalit siya at nag-iwan ng masamang pagsusuri na nagsasabi na hindi niya alam ang mga karaniwang pangalan ng isda. Nagpasya siyang lumabas muli kasama niya upang bigyan siya ng isang piraso ng kanyang isip. Nang sumunod na araw, muli niyang nakilala si Chizuru, ngunit dahil nakita niyang napaka-cute niya, wala siyang masabi. Buong araw, medyo malamig ang kilos ni Kazuya, sinasabing sila ay mga estranghero. Pumunta sila muli sa aquarium, kung saan nagsimulang magsalita si Chizuru tungkol sa isda. Napagtanto ni Kazuya na naghanda siya para sa petsa at naalala niya ang kanyang dating kasintahan, na sinisigawan niya si Chizuru. Telepono ni Kazuya pagkatapos ay nagring na nagpapaalam sa kanya na ang kanyang lola ay nag-collapse. Umalis siya patungo sa ospital at nagpasya si Chizuru na sumunod dahil may natitirang oras pa siya sa kanya. Sa ospital ay sinabi ng kanyang lola Nagomi na siya ay maayos. Nakita niya ang isang batang sinabi ni Kazuya na si Chizuru ay kanyang kasintahan habang ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang ganoon. Nasa sabik si Nagomi at gustong umalis sa ospital para gumawa ng party para sa okasyon, ngunit pinigilan siya ng mga magulang ni Kazuya. Nagpa siya ang kanyang mga magulang na bumalik sa tindahan. Tinanong ni Nagomi si Chizuru kung nakipagtalik siya kay Kazuya, at ipinaliwanag ni Chizuru na dahil si Kazuya ang panganay na anak sa kanilang pamilya, naisip nila na kailangan muna nila ng pahintulot ni Nagomi. Nang marinig na pinagbigyan sila ni Nagomi ng pahintulot at nagpas siyang tawagan ang kanyang mga kaibigan para ipakilala sila sa kasintahan ni Kazuya. Ipinaliwanag ni Kazuya na ilang beses na na-hospital si Nagomi at nakipagkaibigan sa ibang mga regular na pasyente. Narinig na nagulat si Chizuru, at sinabi na ang kanyang lola ay pasyente din sa ospital, ngunit hindi niya alam ang tungkol sa kanyang trabaho. Nagawa nilang magtago sa katabing silid, sa ilalim ng mga kumot sa kama at nagawa nilang lokohin si Nagomi na iniwan nila. Bago sila makalabas ng silid, nakita sila ng lola ni Chizuru na si Sayuri. Hindi gustong guluhin si Chizuru, nagpa siya si Kazuya na ibunyag na wala siyang kasintahan, ngunit ipinagpatuloy ni Chizuru ang pagkilos. Natutuwa sina Nagomi at Sayuri na magkasama ang kanilang mga apo at inaabangan nila kung kailan sila magpapakasal. Nang maglaon, sinabi ni Chizuru kay Kazuya na kailangan nilang sabihin sa kanila na naghiwalay sila. Ipinaliwanag ni Kazuya kung gaano kahalaga sa kanya ang kanyang lola at gusto niyang ipakilala siya sa isang tunay na kasintahan bago ito pumanaw. Nagkomento siya na mayroon siyang dati, ngunit tumanggi itong makipagkita sa kanya at pagkatapos ay itinapon siya. Kalaunan ay nag-iwan si Kazuya ng 5 star na pagsusuri sa Chizuru at nagpas siyang huwag na siyang tawagan. Nagpasya siyang ipagpatuloy ang kanyang buhay campus, gayunpaman sa susunod na araw, hindi inaasahang nagkita sila ni Chizuru sa paaralan.